grabe, 2 AM pa lang siguro to nung nagbiyahe kami. At mas prefer ko talaga bumiyahe ng ganitong oras kasi wala masyadong sasakyan. Natulog nga ako kagabi ng 11 PM tapos nagising ako ng 1 AM. Grabe, Zay. Di lang pala ako pare-pareho pala kaming mga puyat kaya naman tinulugan ako ng mga kasama ko. Di kasi ko nakakatulog kapag nasa harapan ako tapos si Beboy nagdadrive. Hanggang sa inabot na nga talaga kami ng liwanag, nasa kalsada pa rin kami. Inabot na siguro ng 3.5 hour yung biyahe bago namin makita tong signage na papunta sa Tagaytay. Masasabi mo nga daw talaga na nasa Tagaytay ka na kapag nakita mo tong Starbucks. Meron kasi nagsa-celebrate ng birthday ngayon kaya dito namin siya dinala. Una nga namin pinuntahan itong Tagaytay Picnic Grove. Alam nyo ba, 1 week ko pinaghandaan yung outfit ko dito. Talaga naman napuyat ako sa Shopee Live kakamain sa dress na yan. Tapos pagdating dito sa Tagaytay, pagbubuhatin lang pala ako ng green na drum ng nanay ko. At actually, first time ko lang din talaga makarating dito sa Tagaytay. Sobrang na-amaze talaga ako sa weather at sa ganda ng view. Plus, isama mo na yung green na jug. Ayaw kasi maniwala talaga ni nanay na mas magaling yung Aqua Plus dito. Char. Ayun na nga, dahil first time nga naming lahat makarating dito. Grabe, nagulat talaga kami sa ganda ng Tagaytay. Para kaming pinitik papunta ng Batanes. Kaya naman kung naghahanap ka ng sign para magtagaytay, eto na yon, eto na talaga. Pagdating nga namin sa Picnic Grove, naghanap na agad kami ng pwede namin puntahan na kubo. Dahil nga alas 2 pa lang nasa biyahe na kami, syempre hindi pa kami nagbe-breakfast. Grant nga lang kami ng kubo sa halagang 150. At yung napili namin, yung bandang dulo na para kitang-kita mo talaga yung view ng Taal Volcano. Pagkalapag pa nga lang ng mga foods, inaya ko na agad sila na mag-breakfast na kami. Wala mo ng picture-picture, kain na muna agad. Kagabi kasi nag-request kami ng baon kay nanay na gusto namin ay adobo. Hindi nga hindi nakatulog yung mga mantika kasi malamig dito sa Tagaytay. Grabe, ang sarap kumain dito kasi ang ganda-ganda talaga ng view. Dahil sobrang aga namin nakarating dito, wala pa talagang masyadong tao. At nakalimutan ko palang sabihin na si Richie pala yung nagse-celebrate ng birthday ngayon. Dahil may kanipisan yung dress na suot ko, hindi ko kinaya kaya kinuha ko na yung jacket ko. Oo nga, kala ko nga, itong Tagaytay maganda lang sa picture. Pero sobrang na-speechless talaga ako nung nakita ko na siya sa personal. Pero mas masarap siguro mag-visit dito kapag ka-December na kasi sobrang lamig na nun. Anyway, after namin mamahinga at mag-picture taking sa Picnic Grove, umalis na ulit kami para naman magpunta dito sa may People's Park. Pagpunta namin doon, pinark na namin sa baba yung kotse tapos bumili na kami ng ticket. Nakalimutan ko kung magkano pero around 30 pesos lang yata. Dahil medyo masakit na nga daw yung paa ni nanay, buti na lang may jeep dito na pwede yung rentahan sa halagang 50 pesos. Taas-taas din kasi yung aakyatin at maloloka talaga ang lahat ng ugat nyo sa binti. At in fairness, nag-enjoy ako sumakay sa jeep paakyat dito sa People's Park. Grabe naman kasi makabanking si kuya. Ginawang flyover lang yung bangin, kaloka. At ayun na nga, mga 5 to 8 minutes lang siguro yung binyahe namin. At kitang-kita naman sa point na to kung gano'n na kami kataas. Dahil first time ko nga lang din makapunta dito, hindi ko na-expect na ganito kalamig dito. Meron din palang simbahan dito kaya inaya ko si Tiche. Kailangan mo lang siguro mag-step ng 34 times bago ka makarating sa taas. Kaya lang medyo mataluras kasi may mga lumot. Pag-akyat nga namin doon, mali nga ako ng desisyon kasi nakalimutan kong dalhin yung jacket ko. Ito na siguro yung pinakamalamig na part ng Tagaytay. Pero kung malululain ka talaga, naku, wag kang aakyat dito. Paano pa naman pag nasa taas ka makikita mo talaga hanggang Pulilan, Bulacan? Buti na lang talaga nandyan pa si kuya na sinakyan namin kanina. Hindi na tuloy namin kakailanganin maglakad pa baba. Kasi naman talaga naman nakakapagod maglakad ng maglakad. Pagbaba nga namin, sakto nakita ni H2 tong taho vendor. Medyo may kamahalan nga lang dahil 50 pesos yata isang cup. Pero okay lang, made in Tagaytay kasi. At ang kinaibahan naman nito dahil strawberry flavor siya. At actually, first time ko lang din makakatikim ng ganitong flavor ng taho. Kaya naman habang nandito kami, hindi ko na pinalampas na bumili nito. At in fairness, masarap siya. Dalawa nga lang kaming bumili ng taho at nagustuhan din ni H2. Gusto niyo rin bang kumita habang naglalaro? Download niyo na rin tong Aurora game. I-click niyo lang yung register para makagawa kayo ng account. Lagay ang mobile number, mag-create ng password at yung OTP na marireceive nyo. Ganun lang kadali gumawa ng account at pwedeng-pwede na kayong mag-cash in para makapaglaro. Napakadali lang din naman mag-cash in. Ilalagay niyo lang naman ang inyong GCash account name, GCash number at yung login password. Napakadaming laro na pwede mong pagpilian dito. May guess size, toss coin at Benson W din. Pero isa sa mga madalas ko talagang laruin, itong color game. Bukod sa madali ang mechanics nito, mabilis lang din kumita dito. Para ka lang kasi naglalaro sa perya, pero ang kinaganda dito, hindi mo na kailangan lumabas. Grabe guys, sobrang dali manalo dito sa Aurora game. Isa sa pinakamadaling laro pa dito ay itong Dragon and Tiger. Ito lang naman din kasi yung pagpipilian mo dito. Mimili ka lang naman kung Dragon, Tiger, or Tie. Sarap nga tumaya dito kasi ang laki ng napapanalunan. Tipin nyo, sa isang taya, minsan nananalo talaga ako ng kulang 2,000. Kapag nga nananalo na ako ng malaki, syempre nagka-cash out na ako. Yung kinashin ko nga kanina na 100 pesos, napalaki
pinalaki ko siya ng 10,000. Sobrang dali lang din naman mag-cash out. Lalagay mo lang naman yung GCash information mo at wag na wag mong kakalimutan na ilagay yung login password mo. Di ba ganun lang kadali manalo dito sa Aurora Game? Kaya naman, subukan nyo na rin itong laruin gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Shoutout nga pala kay Logrosa Petalco, Haisi Pahe, Janry Bautista, Ika Cabildo, Stephanie Estorba, Julia Manuel, Claire Mission, RJ Soli at kay Maris Ramos. Shoutout po sa inyo lahat! Yan lang naman! Salamat!